Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. So ngayong gabi, welcome sa Wednesday Word. At ang pag-usapan natin dito is, what if your lifeline becomes offline? So kung may Bible kayo, samahan niyo ako sa Genesis chapter 6. Let's try reading verse 1. When human beings began to increase in number on the earth, and daughters were born to them, then the Lord said, my spirit will not contend with humans, forever, for they are mortal. Their days will be 120 years. The Nephilim, sabi ng Bible, were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God went to the daughters of humans and had children by them. They were the heroes of old, men of renown. The Lord saw how great the wickedness, sumama ang tao. The Lord saw the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Sabi niya, at ang mga kaisipan ng mga sangkatauhan ng mga panahon na yon ay walang iba kundi puro kasamaan. Sabi ng verse 7, the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. So dito gusto kong basahin natin hanggang doon lang sa verse 8. Pero isama natin verse 9. Sige. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Kasi ito kasi na pag-uusapan natin ay napapanahon. At bakit siya napapanahon? Ito ay kwento na kung mapapansin ninyo na ang mga tao noon ay busy-busy sa kanya-kanyang mga buhay at walang inisip kundi kasamaan. Puro puso nila, puro isip nila ay paano magagawa ng masama sa kapwa. At ang sabi ng Bible ay suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Kaya si Lord nagplano na, sige, gugunawin ko na dito mundo. I-reset natin, i-reset. Sige, Noah, pasok kayo sa arko ha. Pasok kayo sa arko, re-reset natin. Baga sa gagawa ng makina, overhaul natin. Overhaul. Dahil mali. Ulitin natin. So dito, pumasok nga si Noah sa arko, at sabi ng Bible, after 40 days and 40 nights, doon sa arko sila ay lumabas sapagkat okay na yung kapaligiran, wala na yung pagbaha, yung mga tao ay nangalunod, pagkatapos kumuha ng tigdadalawang paris, sabi ng Bible, lahat na mayroong hininga nung panahon na yan ay nangamatay. Ngayon, nasaan ang Panginoon nung mga panahon na yan na kailangan siya ng mga tao? Nung ang Panginoon ay tinatawagan nila, mapapansin ninyo, si Lord offline. Offline. Bakit? Anong nangyari? Bakit si Lord minsan offline? So, ang pinag-uusapan natin, what if your lifeline becomes offline? Kasi dito, naranasan ng mga tao na ang Diyos na kanilang tinatawagan ay hindi sila pinakinggan. Bakit natin tinawag na lifeline? The only one who can add life to your life is God Himself. Pero hindi pinakinggan ng Lord yun. Sapagkat, anong mga dahilan? So God said to Noah, sabi ni Lord kay Noah, I am going to put an end to all people. See? Bakit? Kasi ang tao nun puro kasamaan ang iniisip. Wala na silang iniisip kundi kung ano yung makapagpapasaya sa kanilang mga buhay. Wala na silang iniisip tungkol sa Diyos. Wala nang iniisip ng pagtatapat sa Diyos. Wala nang iniisip ng paglilingkod sa Diyos. Ang iniisip na lang nila ay puro sa kung anong mga bagay na makapagpapasaya sa kanila. They drink, they eat, for tomorrow, sabi niya gano'n, we will die. Ganun lang sila. Akala nila ganun na yung kamatayan na yun. Sabi nga nila ay, let's eat and be merry, let's drink and be merry, and let's die tomorrow. Akala nila ganun lang yun. If you understand what hell is, if you know what hell is, hindi mo papangarapin ang mamatay na hindi mo kilala si Lord. At hindi ka papayag na hindi ka maglilingkod sa Panginoon. So, sabi ni Lord kay Noah,
Noah, pasok na ng arko. Ikaw at ang iyong mga pamilya at ang iyong mga manugang. Bakit? Anong sabi ng Bible sa verse 13? So God said to Noah, I am going to put an end to all people. Anong ibig sabihin nun? Kay Lord may tinatawag na deadline. That's number one. Deadline. Si Lord may deadline sa bawat isa sa atin. Subukan nung magpatuloy sa kasalanan at wala ka man nakapangarap na magsisi at magbago. Your life will be cut off on earth. Kapag nakita ng Diyos na wala kang balak magbago at ang gusto mo lang ay sundin ang lahat ng gusto mo sa mundong ito, there will be a deadline for you. Ano sabi ni Lord? I am going to put an end to all people. Wow. Hindi lang ikaw, hindi lang sila, hindi lang tayo. Lahat, sabi niya, I am going to put an end to all people. All people. Do you imagine why? Sapagkat ang kanilang kasamaan ay sobra-sobra na. So ngayon, question. Today is Wednesday Word. How are you? Lalapit ka kay Lord, may kahilingan ka sa Diyos. Ang Diyos nakikinig. At ang Diyos natin ay napakabait at siya ay punong-puno ng pagtatapat sa atin kahit na panahon hindi tayo tapat. Pero what if, yan ha, kung ikaw ay kamukha ng mga taong ito na walang iniisip kundi ang sarili, pag nagkaroon ng problema, tsaka lang mananalangin sa Diyos, walang ginagawa kundi kung ano magpapasaya sa kanilang sarili. Pero kung ikaw naman ay, ang plano mo naman dito ay sarili mo lang talaga, mga pangarap mo sa buhay, mga gusto mo sa buhay, ano mang nangyari, hindi mo matatawagan yung tulong na inaasam magbibigay sa iyo na lifeline. Wala iba kundi ang Panginoon. Because God had a deadline for all of us. Sino makapagsasabi na yung palang deadline, nung isang kapatid na yan na sabi, ay bata pa siya, ba't kinuha na agad siya ni Lord? Bakit kailangan ba matanda ka na para kuhanin ka ni Lord? Pumunta ka sa simenteryo. Pag pumunta ka sa simenteryo, lahat ng sukat ng nicho nandun. Ibig sabihin, ang mga deadlines nila, dumating na lahat. May mga sanggol na, di pa lumalabas at yan ng kanyang nanay, namamatay na. So yung deadline niya tapos na. Yung iba naman, sobrang tanda na, 100 plus na, buhay pa. Iba naman na wala pang 30, patay na agad. Ikaw, wala pang 50, wala ka pang 80, buhay ka pa. Ang gusto ko ipakita dito, magpasalamat ka sa Diyos at buhay ka pa. Si Lord may deadline sa iyo. Kaya ina-assign na ni Lord, magbago ka at magiging tapat ka rin sa harapan ng Panginoon. Dahil sabi ng Lord sa description niya kay Noah, and Noah found favor in the sight of the Lord, and he was faithfully serving the Lord. Sa Diyos na nag-utos sa kanya na ipangaral ang mabuting balita na ang Panginoon ay napakabuti. Parang tayo sa panahon ngayon ay hindi natin siyang ginagawa. Hindi mo alam na may deadline ka. Baka yung homework na inaasahan ni Lord na gagawin mo, hindi mo ginagawa. So ngayon, paano mo maaasahan na si Lord ay tutulungan ka? Offline check ang iyong lifeline. Kaya nga dito, sabi natin, ay sabi ni Lord kay itong kapatid natin, pag gagawin natin, ipapasok kita sa Noah dyan sa arko, kasama pamilya mo. Ang gagawin ko, papatayin ko silang lahat. Grabe. Be thankful kapag ang pamilya mo born again na. Be thankful and be grateful kung ang pamilya mo ay Christian na. Paano pag yung panahon na dumating ang kalamidad, ikaw naka-safety, sila hindi? What will you do? Kaya dito, gusto kong sabihin sa iyo na time will come. Yung Diyos na inaasahan mo tutulong sa iyo, na lifeline mo ay magiging offline. Because God Himself will initiate doing that. Pag nakita ng Panginoon na wala kang iniisip kundi puro kasamaan at wala kang balang maglingkod sa Diyos, wala kang balak tutuhanin ng Diyos, wala kang balak na ang buhay na meron ka ngayon ay ipagsilbi mo sa Panginoon. Sabi ng Bible, I will put an end. Deadline yon. Kumusta ka? Pasalamat ka kung buhay ka pa. There will be a deadline na lahat tayo ay tiyak na mararating yon sapagkat mapuputol lahat ng ating mga hininga. Sabi ng verse 5, the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth. Nakita ng Diyos sa sama ng tao. Alam niyo ba yung mga nangyayari ngayon sa paligid natin? Wala. Isabihin, walang taong parang nag-iisip tungkol sa Diyos. Pag binuksan mo ang television, ang Facebook, lahat, karamihan ng kwento tungkol sa Pogo. Ang kwento lagi may kinalaman doon sa PAGCOR. Tapos yung mga away sa West Philippine Sea.
Puro yun eh. Tapos mga aresto, mga kidnap, mga statutory rape. Sobrang hirap. Mga pamangkin, si pinagsamantalahan. Yung mga pamangkin, pinagsamantalahan ng tiyuhin. Mga anak, ng mga single mom, ay pinagsamantalahan ng kanilang mga stepdad. Mga ganun ang kwento. Sobrang kasamaan na ng mundo. Eh, kung ikaw, kung ilalagay mo yung sarili mo, kumusta ka ba? Sa tingin mo kaya kung ngayon ay magkakaroon ng pagbaha uli ng 40 days and 40 nights, sa tingin mo makakapasok ka ba sa arko? O wala? Talagang aabutin talaga natin yung trahedyang yan. Kaya ako sinasabi ito mga kapatid, huwag tayo magpadala sa paligid. Let's create a difference in our lives. Sabi ng Bible, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Pakita natin ang mga mabubuting gawa sa buhay natin bilang mga anak niya. Lumikha tayo ng magagandang bagay na maa-attract sila upang ang Diyos ay maparangalan. Pero dito, tingnan niyo si Noah, kahit makasalanan ang mundong kanyang kinalalagyan, he was faithfully serving God and obeying God. Kaya nga nagawa yung arko eh. Sipin mo, ginawa niya yung arko eh, tag-araw at tag-init. Kaya siya ay minamak, siya ay nililibak ng mga tao. Kailan pa mauulan? Kaya nga nung panahon na hindi nila inaasahan na oras na para magbigay ang Lord ng deadline, sabi niya, o sige, pasok ko na sa arko. Ikaw at ang pamilya mo, ililigtas ko kayo. At itong mga taong ito na nanlilibak sa iyo, puputulan ko ng hininga. So there will be a deadline. So ngayon, yung mga tao na to, na mga nahirapan na sa trahedya dahil hindi nga nila pinansin ng Diyos, offline si Lord sa kanila. Kaya kahit anong tawag nila sa Panginoon, hindi nila pinakinggan. Ang sabi ng Bible, lahat ng mahininga sa lupa, pati mga hayop at mga tao ay nangamatay lahat. There will be a deadline. Anong kaibahan mo sa kanila? E tao ka rin. Ang kaibahan mo sa kanila, naiintindihan mo yung katubusan ni Kristo. Kaya mo siya tinanggap, nagsisi ka ng kasalanan mo, kaya inaasahan ka na maglilingkod ka sa Kanya. Huwag kang magpadala sa mga kaguluhan ng mundong ito. Huwag kang magpa-sidetrack. Tandaan mo, si Noah ay hindi siya na-distract. Siya ay tuloy-tuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, and Noah found favor in the sight of God. Sana ngayong magulo yung mundo natin, magulo ang Pilipinas, ang dami pinag-uusapan kung ano-ano. Sana huwag kang ma-distract. Tandaan mo, pag nagpa-distract ka dyan, sumabay ka sa mga tropa mo, sumabay ka sa galawan ng mundong ito, tandaan mo may deadline. May deadline ng submission ng homework. Sabihin ng teacher mo, submit the following. Hanggang Friday lang yan. Pagdating ng Friday, hindi na po pwede dyan ng pakiusap. Pagkagalit na sa teacher mo. At kapag lagi ka nakikiusap ng ganyan, sabihin hindi ka seryoso. So dito, ang sinasabi ko mga kapatid, yung offline, masakit yun. Tatawagan mo si Lord, hindi ka pakikinggan, pero yun ay mararanasan lamang ng mga tao, ng mga Kristiyano, na hindi nagtatapat sa paglilingkod sa Panginoon. So dito, sabi ng Bible, lahat na kanilang iniisip, all of the inclinations of the heart were all evil. Lahat ng laman ng kanilang mga puso at lahat ng kanilang gustong gawin ay kasamaan lamang sa kanilang kapwa. So dito, sabi ng Bible, may deadline. Sabi niya, I am going to end. Sabi niya, yung buhay ng tao. Kaya bago mangyari yon, Noah, pasok sa loob ng arko. Isa-safety ko kayo dyan, pati ang pamilya mo, pati ang mga manugang mo. At ang mga ilang paris-paris na mga hayop. So dito mga kapatid, huwag kang maging easy-go-lucky sa iyong Christian life. Huwag kang masyadong complacent sa iyong Christian life. Huwag mong baliwalain ang iyong Christian life. May mga homework tayo. May pinagagawa sila na humayo tayo, i-share natin ang mabuting balita. Hindi yung pagagaling mo sa church, pagagaling mo sa cell group, nalimutan mo na yung mga usapan natin tungkol sa pag-aakay ng kaluluwa. Nakalimutan mo na, nag-relax ka na. Tandaan nyo, yung makakakita kayo ng isang tao, lagi nyo iisipin ng impyerno. Kawawa ang taong yan pag yan di na born again. At pag dumating yung time na sila na nga ay maiwan sa lupa at tayo kinuha na ng Panginoon, kahit anong gawin nila, offline na sila kay Lord. At sino ang isang pwedeng magsisihin dito? Tayo. Hindi tayo nagbahagi ng mabuting balita sa kanila. Hindi natin isinare sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, sabi ko nga, what if your lifeline becomes offline? Because there will be a deadline. Pag dumating na yung deadline, kahit anong tawag mo sa Diyos, hindi mo na siya maririnig sapagkat sinuway mo siya ng mahabang panahon. Tandaan mo ha, may deadline. Kaya wag kang magpaka
kampante sa iyong Christian life. Focus in your Christian life. Do what is expected for us to do. Pag sa school, mag-aral, sa trabaho, magtrabaho. Pag magnegosyo, magnegosyo. Pero pagdating sa pag-share ng Word of God, dapat focus ka. Kahit na ano nangyayari sa paligid, tuloy-tuloy dapat tayo. Amen. Number 2, sabi niya, I will establish my covenant with you. Sabi niya, I will establish my covenant with you. Sabi ni Lord, magkakaroon tayo ng kasunduan, Noah. Sabi niya, I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, and your sons and your wife and your sons' wives with you. Tapos sabi pa niya, you are to bring into the ark 2 of all living creatures, male and female, to give them alive with you. Kumbaga, iniisip ni Lord na ikaw, Noah, ay maliligtas. Pero, yung sa verse 5, balikan natin ulit verse 5 ha. Balikan natin. Ano sabi dito ng Bible? I am going to put an end to all people. Bakit? Sabi niya, for the earth is filled with violence. Puro kasamaan ang mundong ito, sabi niya. I am surely going to destroy both them and the earth. Silang mga taong masasama ang iniisip sa kanyang kapwa, na walang iniisip kundi ang sarili niya. Sabi niya, sisirain ko sila, mamamatay sila, at wawasakin ko ang mundong kanilang ginagalawan. At paano niya winasak yon? Sa magitan ng baha. Ano yung number 2? Bakit magiging offline sa'yo si Lord pag dumating yung panahon? Una-una kasi merong deadline. Number 2, dahil meron kang sideline. Yan. Ano yung sideline, Pastor? Yung masama ba yung habang nag-aaral, naghahanap buhay? Hindi yon. Ang sinasabi nating sideline ay minsan na kay Lord ka, minsan na sa kaaway ka. Para kang para kang saka, ang isang paa mo nasa Panginoon, yung isang paa mo nasa mundo. Pag sinabi natin ditong sideline, hindi ka talaga nakafocus kay Lord. Paminsan-minsan ka lang. Hindi ka talaga full ang concentration mo sa paglilingkod. Pag mayroon ka ng lakaran, mas importante na yung lakad mo kaysa sa paglilingkod sa Panginoon. Si Lord na yun, sideline mo na lang. Pag meron kayong lakad ng tropa, mas pipiliin mo yon. Si Lord, sideline lang. Kasi mas mahalaga sa'yo yung anumang lakad ng yung tropa. So, dito gusto ko pakita sa'yo, time will come, offline ka. Bakit? Ang hinahanap ni Lord ay yung buo ang puso sa paglilingkod. Hindi yung, alam mo na a-attend ka ng Sunday, sabi nga natin sa church, non-negotiable yan. Pero araw ng Sunday, nasa galaan ka. Araw ng Sunday, kung saan ka nagpupunta, pinakikita mo sa Panginoon na mas mahalaga yung gala mo kaysa sa gawain ni Lord. Kaya dito, sideline mo na ngayon yan. Sideline mo lang si Lord. So magkikita-kita tayo ngayon sa susunod. Sabi ng Bible, yung may mga sideline, hindi si Lord ang pinaka-focus niya sa kanyang buhay, offline din yan. Pagdating ng panahon. Ngayon, naririnig mo to eh. At magpasalamat ka dahil naririnig mo to, may chance ka pang magbago. Pero yung iba, ilang beses na narinig to, ayaw magbago. At mag-i-schedule uli yan ng mga dadaanan ng mga panahon ng araw ng linggo ng paglilingkod sa Panginoon. So mga kapatid, sinasabi ko ito lahat po tayo dito. Ang pag-usapan ng paglilingkod sa Panginoon, dapat number 1 priority natin yan. Hindi na yan dapat ipinangangatwiran pa. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi yan sideline. Kaya nga po tayo sa ating mentoring, sinasabi natin, ang Sunday, non-negotiable. Hindi na yan pinagpapaliwanag pa na yan. Hindi na yan pinagdidebate pa. Lalong-lalo na pag leader ka o kaya worker ka, ang Sunday para sa Panginoon. So dito, kumusta ang iyong mga priorities? Ano ba, katulad ngayon, Wednesday Word, dapat nandito ka. Sabi nung kaibigan mo, kain muna tayo sa labas. Alam mo, masasagasaan yung Wednesday Word, sumaba ka pa rin. Punta tayo sa ganito, sandali lang tayo. May sale sa SF. Alam mo na masasagasaan ng Wednesday Word, pupunta ka pa rin. So si Lord na yun, pinapakita mo, Lord, hindi ka mahalaga. Mas mahalaga itong gusto ng tropa ko, gusto kong gawin. Kaya Lord, diyan ka lang sa gilid. Tandaan mo, ilalagay ka rin sa gilid. Magiging sidelines ka lang din. Magiging isa ka na lang din sa mga labi pagkatapos ng pagwasak ng mundo. Kasi pinakikita mo sa Diyos, Lord, hindi ka priority. Diyan ka lang sa gilid. Gusto ko muna ang masusunod. Yung plano ko muna ang masusunod. Lord, kasi ganito, sayang. Lord, sayang. Tandaan mo, pinanggalingan ng buhay mo si Lord. Ang bumuhay sa iyo mula na sinilang ka si Lord, lahat ng ginagastos mo galing kay Lord. Kaya please, inuulit ko ito, panawagan po ito sa lahat, sa ating lahat. Huwag niyo ilagay si Lord sa gilid. Make Him your full priorities ng buhay mo. Make Him the center. Make Him the center.
Si Lord nga, gawain nga ng church. Hindi mo i-my day eh. Pero yung mga kung ano-anong bagay, nailalagay mo sa my day eh. Pinapakita mo, Lord, sa gilid ka lang, Lord. Sa gilid ka lang. Hindi ka priority ng buhay ko. Pero, alam mo siya yung nag-bless sa'yo. Pero alam mo, ang lahat ng pagpapala galing sa Kanya. So dito gusto kong isipin, huwag niyong ilagay si Lord sa gilid. Pinapakita natin sa gilid ka lang, Lord eh. Pero tinetestimony natin na He is the center of our lives. Selective yon, namimili ka lang. Pagka gusto mo yung gagawin mo, diyan ka lang, Lord, sa gilid. Kaya pansinin niyo yung mga jeepney driver, meron silang gulong sa gilid nila eh. Yung spare tire, pag nagkaroon ng flat, oops, kailangan nila yung spare tire. Ganun lang ang tingin mo kay Lord. Lord, diyan ka lang sa gilid ha. Pag may problema ako, Lord, sagot mo ako. Pero gagawin ko ang lahat ng biyahe na gusto ko. Pero ikaw, diyan ka lang sa gilid. Pag flat, oh Lord, kailangan ko itong gulong na to. Lord, kailangan kita. May problema sa buhay ko. Yan, kakalang muna uli si Lord. Kasi ganun ang tingin natin kay Lord. Masakit man, sabi ng Bible, ang tingin natin kay Lord ay flat tire lang. Diba yung spare tire natin, pamalit natin pag may problema. Tandaan niyo mga kapatid, don't let God be at the sidelines. Gawin mo siyang sentro ng iyong buhay. Sa tingin niyo ba kung hindi nakita ng Diyos si Noah na ang kanyang buhay kahit magulo yung mundong kanyang kinalalagyan ay hindi niya prioritize si Lord? Do you think masasabi ng Bible na baka nakita ni Lord yung ibang klase itong si Noah? So Noah found favor in the sight of God. Nakita niya ni Lord, grabe itong anak kong to ha. Sana ganun din, no? Pero mamalaki tayo ni Lord. Sabi ni Lord, grabe itong anak ko. Pagkatapos ng mga blessing ko sa kanya, ako pa rin inuuna. Kahit marami siyang pera para gumastos at maglakwat siya at pumunta sa kung saan, inuuna pa rin talaga ako. Inuuna pa rin yung gawain ko. Mga kapatid, huwag mo ilagay si Lord sa gilid. Masakit yun sa Panginoon. Ngayon, pag nilagay mo si Lord sa gilid, offline ka pag dumating yung time. Tandaan mo si Lord may deadline. Yung lifeline mo, yung pinanggagalingan ng buhay mo si Lord, ma-offline ka dyan. Baka dumating yung time, sabi mo, Lord, pakinggan mo naman ako. Lord, mahabag ka naman po, pakinggan mo naman ako. Darating ka sa point na yan. Huwag kang mainip. Pag patuloy mong nilalagay si Lord sa sidelines, you'll always expect it na si Lord ay mahahayaan ka makaranas, nakakailanganin mo siya sa iyong buhay. So, dito sabi nga natin, what if your lifeline becomes offline? It will become offline. Why? Kasi merong deadline. Number 2, yung tinatawag natin na hindi lang deadline, kundi yung sideline. Nilalagay mo si Lord sa sideline. Nilalagay mo siya sa gilid. Hindi mo siya priority. And number 3, so what will happen if your lifeline becomes offline? Huwag naman. Kaya ako nga ito tinatawagan. Kaya nga ako lumalapit sa kanya kasi siya lang ang pag-asa ko eh. Nag-usap na kami eh. O pag ako na tinawag doon sa game show ha, pag tinawagan kita, dapat naka-online ka, hindi ka offline. Pag tumawag ako, busy ka. So sabi nga natin, darating yung time, hindi ka talaga pakikinggan ni Lord. Siya yung lifeline mo eh. Magiging offline ka doon. Why? Sabi ng Bible sa verse 18 ay ito, I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, and your sons and your wife and your sons' wives with you. I am going to bring, 17, flood waters on the earth to destroy all life under the heavens. Yan na. Babahain na. Magpapaulan na siya at magkakaroon ng baha. At sino yung magiging biktima nito? All life under the heavens. So pag sinabing all life, lahat ng may hininga, tao, halaman, hayop, puno, kasama dyan yung lahat ng mayroong hininga. Every creature that has the breath of life in it, everything on earth will perish. Pero pagdating kay Noah, sabi ni Lord, but I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, and you and your sons' wives, and your wife, and your sons' wives with you. Kumbaga, kayo ay maliligtas. Bakit sila maliligtas? Anong sabi rito ng Bible? Bakit sila maliligtas? Because Noah found favor in the eyes of God. So yun ang nakalagay sa Bible. Ano yung pangatlo? Yan. Na masasabi mong pagkatapos ng 40 days and 40 nights, pinahupa ng Lord yung baha, at pagkatapos ay
yung huling-huli, yung kalapati na kanyang pinakawalan ay may dala sa kanyang halaman o dahon, ibig sabihin, nag-subside na yung water at pagkatapos ay tumutubo na uli ang mga halaman. So, dito mapapansin mo na ang pagpapala ng Diyos ay kinusa ng Diyos. Kinusa niya. Hindi kayo makakarinig dito, makababasa na, Lord, pababain mo na, Lord, yung baha. Di ba ganyan tayo pag meron tayong mabigat na problema? Lord, kailan po ba matatapos ang mga pagsubok na ito? Lord, kailan po ba huhupa ang mga problemang ito, ang mga baha na ito? Pero alam nyo, si Lord mismo gumawa ng paraan para humupa ang matinding baha sa buhay nila Noah. Bakit? Kasi si Lord, para kay Noah and his family, ang sa kanyang ginawang paglilingkod, si Lord ang kanyang main line. Yan. Yung pangatlo main line. Una, sabi natin, yung deadline. Number two, sideline. Dito, si Noah, nagpakita si Lord kay Noah ng katapatan. Hindi man hinihingi ni Noah ang paghupa ng mga matitinding pagbaha na yan, kusang pinahupa ng Diyos. Kasi nakita ng Diyos na si Noah ay nagtatapat sa kanya. Isipin mo, pagpasok nila doon sa arko, sabi ni Lord, Noah, pasok. Pumasok nga siya kasama yung kanyang asawa, 3 anak, pati kanyang mga manugang, pati yung mga hayop. Pero hindi sinabi ni Lord kung kailan sila lalabas. Napakahirap nun. Baka kung tayo, Lord, hanggang kailan ako dito sa arko na to? Baka hindi ka pa pumapasok, nagre-reklamo ka na eh. Pero pagpasok niya, wala kayong nakita, nagtanong si Noah, Lord, hanggang kailan ako lalabas? Kung minsan ganyan tayo magtanong, pag bigat na bigat na tayo eh. Kahit sa mga panahon ng pagsubok, kinalugdan ng Diyos itong si Noah. Kaya mapapansin nyo, pinakita niya, Lord, ikaw lang po ang aking inaasahan. You are my main line. So yung offline na sinasabi natin na lifeline, hindi. Naka-online si Lord. Sapagat si Lord, para kay Noah at ang kanyang pamilya, siya yung main line. Kumbaga, connected pa rin siya. Walang complaint, walang reklamo. They stayed faithful inside the ark. Ano ba yung loob ng inside the ark? Oo, malaki pinagagawa niya na arko. Pero tandaan nyo, walang sinabi doon na lumalabas ang ihi at dumi ng mga hayop. Sipin mo kasama nilang lahat yun doon for 40 days and 40 nights. Kaya kung maarte ka, hindi ka tatagal doon sa arko ni Noah. Hindi. Kunting init nga lang eh. O kaya konting sabihin natin na problema sa kapaligiran, umaangal na tayo eh. Alam nyo, nung isang araw, I think last night, pumasok ako dito sa bahay namin. Si Mami Rose, may inaano siya yung chili. No? Chili. Luluto siya ng chili. Chili sauce. Pagpasok ko, sumakit agad yung ilong ko. Nagkanda hatching-hatching agad ako. Kasi yung sensitive yung ilong ko sa maanghang. So, ano nangyari sa akin ngayon? Singa ako ng singa, hatching ako ng hatching. Hanggang hindi siya natatapos, hindi ako humihinto. Kaya sabi ko, naisip ko, pwede kaya ako sa arko ni Noe? Ni Noah, ang papanghin ng lahat ng ihi ng hayop nando doon. Tapos lahat ng klase ng dumi ng hayop nando doon. O diba? Ang isang pinakamaganda dito, gusto ko lang pakita sa inyo yung kahit sa ganoong hindi magandang kapaligiran, si Noah ay naging tapat. Kaya huwag mo idadahilan yung pangit na kapaligiran mo para hindi ka maging tapat sa Diyos. You can still prove to God that you are faithful to God and God can see how faithful you are. And God will do something for you, in favor to you. Ano ginawa ni Lord? Nung sa panahon niya ay natapos na yung kailangang bumaba na yung taas ng tubig, siya mismo ang nagpababa without hearing Noah praying for it. Wala. Ganun ka rin eh, kapatid. Kapag si Lord ang main line ng buhay Kristiyano mo, pag si Lord ang main line ng buhay ninyo mag-asawa, maging yung pamilya, si Lord ang magpapahupa ng mga problema sa buhay. Without God asking for it, siya mismo ang magpapahupa. Alam niyo ba kung gaano kataas yung karagatan na yan? Mataas pa sa mga bundok. Lumubog ang mga bundok nang ito ay magkaroon ng 40 days and 40 nights na pag-ulan at pagbaha. Sobrang tataas. Sobrang tataas. Kaya mapapansin ninyo, yung problema kayang lumunod sa iyo ay kaya palang pahupain ng Diyos kung magtatapat ka lamang sa ating Panginoon Diyos. Kung magtatapat ka lang sa Panginoon, kaya pahupain ng Diyos eh. Just be sure na ikaw ay nasa main line para si Lord online at maasahan mo na siya ay lifeline.
Nangyayari kasi, hindi ako muna. Gusto ko muna. Plano ko muna. Wala akong pakialam kahit may gawain kayo. Anong may Sunday service kayo? Tropa muna. Lakad ko muna. Gusto ko munang gawin. Ayoko muna kayong pag-iintindihin. Kung minsan, nakakaya kayo, yung pinambayad mo sa kung ano-anong bagay, galing kayo, tapos pagpapalit mo lang kung saan-saan. Mahiya naman tayo ngayon. Pero minsan, parang hindi tayo nakakaramdam. Let God be merciful to us. No? Buti na lang ngayong gabi, naririnig natin ito. May pagkakataon para magbago pa tayo. Kaya kung meron tayong ganitong ugali, na parang si Lord, hindi mo siya pinakasentro ng buhay mo, please, make God the center of your life. Dahil kung meron mga problema, kusa ang Diyos na magpapahupa niyan, magpapasubside niyan, at sasabihin sa iyo, anak, it's time for you to get out of Noah's Ark. Get out of the ark. Anong punto ko? Darating yung time sa buhay mo na hindi lagi kang natutubli sa mga pagsubok ng buhay. May panahon din ng paglabas sa arko. Lumabas sa arko. Alam niyo, pinakamaganda doon sa Bible, and God remembered Noah. Ang ganda nun. Basahin niyo yan sa Bible. Genesis chapter 6. And God remembered Noah. Kaya sabi ng Bible, Noah, labas. Alam niyo, napakaganda nun. With our God, sabihin mo ng napaka-busy, halimbawa, anong Diyos, bagamat walang verse na gano'n na siya busy, because God can do anything. Ang ganda ng verse sa Bible, and God remembered Noah. Ganun ka rin, aalalahanin ka ng Diyos kahit napakabigat ng problema mo, na kahit isang labit mo lang sa Panginoon, during Wednesday Word, pinakikinggan ka ng Panginoon. Bakit? Uy, pinakita mo sa Kanya, Lord, sentro ka sa buhay ko, sentro ka sa pamilya namin. You are our main line. Hindi ka sideline, Lord. Hindi ka sideline. Hindi ka sa gilid lang. Ikaw ang main namin, Panginoon. So dito makinig po tayo mabuti siya sabi ng Bible. If you want God to bless your life, make God your main line. Para pag lumapit ka sa iyong lifeline, sa ating Panginoon, lagi siyang online. Hindi niya isasarado ang kanyang mga mata. Hindi siya tatalikod ng kanyang mukha, kundi siya handang makinig. At ang sabi ng Bible, kinusapan ng Diyos na pahupain ang tubig baha. So mga kapatid, ano problema mo ngayong gabi? Anong prayer request mo ngayong Wednesday Word? Make God the main line of your life. And you will see miracles. And you will see how God will move in favor of you. So, punta natin ang ating theme uli. What if your lifeline becomes offline? Number one, sabi natin, kasi si Lord may deadline. May deadline. Number two, kaya offline kasi may tinatawag na sideline. Huwag mo siyang ilagay sa gilid. At pangatlo, si Lord dito, dahil siya nga ang main line, tingnan nyo, dahil siya ang main line, He can provide, He can protect, you can survive, God can bless, God can change your situation. Kusa niyang ginawa ang pagpapahupa ng tubig. Ganon rin sa buhay mo. Kusa ang gagawin ni Lord na pahupain ang lahat ng uno sa buhay mo. Lahat ng problema, kahit gabundok man yan, basta si Lord ang main line ng iyong buhay. Now, let's conclude this message. Ang conclusion, eto, there's no substitute for obedience. Ulitin ko there's no substitute for obedience. Walang kapalit ang pagsunod. Kung susunod ka lamang, magugulat ka sa malahimalang kilos ng Diyos ng mga pagpapala niya sa buhay mo. Gabundok na pagpapala, galing sa gabundok ng mga pagsubok. Kahit marami mga problema, marami pa rin solusyon ang ating Panginoon. Amen? So, welcome sa ating Wednesday Word. Magandang gabi sa inyo. Amazing